umaga sa iyong lahat, lalo na sa aming pinakamagandang guro na si Ma'am Siniza. Ako si Christine Silingi Padernal, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Sa aking pag-uulat ay sisiguraduhin ko na matututo kayo na magnilay-nilay sa inyong mga gagawing kilos upang magbunga ito ng mabuti sa inyong kapwa. Matututo din kayo na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa upang hindi kayo magsisi sa bandang huli. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aking pag-uulat, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw. Gamit ang mga larawang nasa itaas, ano ang nakikita nyo dyan? Kung makikita nyo sa unang larawan, may makikita kayong ginto. At sa pangalawa namang larawan ay may makikita kayong batang nag-aaral. Kung papagsamahin nyo ang dalawang salita, ano ang mabubuo nyong pangungusap? Nahulaan nyo ba? Kung nahulaan nyo, ay magaling! Ang tamang sagot ay gintong aral. Ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong araw ay ang gintong aral o kung sa Ingles ay golden rule. May ideya na ba kayo kung ano ang gintong aral? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Mula sa kasabihang ito ni Confucius, isang paantas mula sa silangang Asya. Ang ibig sabihin nito ay huwag kang gagawa ng kasamaan o mga bagay-bagay na ayaw mong bumalik sa iyo o maranasan mo rin. Isang magandang halimbawa nito ay ang naranasan ni Ana kay Zara. Si Ana ay palaging binubuli ni Zara dahil sa pisikal na anyo ni Ana. Si Ana ay isang kulot at maitim na bata. Palagi niya itong inaasar at binubuli dahil sa pisikal na anyo nito. Kasama ang kanyang mga kaibigan, pinagtutulungan nilang asarin si Ana. Palaging umiiyak si Ana hanggang sa hindi na siya pumapasok sa kanilang eskwelahan. Isang linggo nang hindi pumapasok si Ana dahil sa ginawa ni Zara. Nang papasok na si Zara ay nagulat siya nang may makita siyang maraming tigyawat sa kanyang pisngi. Ayaw niya na sanang pumasok dahil alam niya na aasarin siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit wala siyang magawa dahil meron silang pagsusulit sa asignaturang ESP. Pilitan na lamang siyang pumasok at tinakpan na lamang niya ang kanyang mga tigyawat gamit ang isang tela. Noong siya ay nasa paaralan na ay napansin pa rin ng kanyang mga kaibigan ang marami niyang tigyawat sa kanyang pisngi. At ngayon nga, siya ay pinag-aasar ng kanyang mga kaibigan. Binubuli siya nito dahil sa dami ng kanyang mga tigyawat sa pisngi. Nalulungkot si Zara dahil ayun din yung ginagawa niya kay Ana. Naranasan niya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kapwa kamag-aral. Siya ay nalungkot at nakonsensya sa ginawa kay Ana. Tandaan, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring gagawin nila sa iyo. Isang halimbawa pa ng huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo ay ang karanasan ni Michelle at ni Luisa. Si Michelle ay isang mayaman na babae at nakatira sa ibang bansa. Ang kanyang kapatid na si Luisa ay saktong nagkaroon ng isang malubhang sakit. Nais niya sanang humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Michelle, ngunit minaliit lamang siya nito at hindi tinulungan. Nalungkot naman si Luisa nang siya ay umuwi. Dahil ang inaasahan niyang kapatid na makakatulong sa kanya ay siya pang mas lalong nanghila sa kanya pababa. Makalipas ang 2 taon ay naghirap si Michelle matapos nang siya ay matanggal sa kanyang trabaho. Wala siyang mahingan ng tulong kahit ang kanyang mga kaibigan. May naisip siyang isang taong makakatulong sa kanya at ito ay ang kanyang kapatid na si Luisa. Pumunta siya sa bahay ni Luisa upang manghingi ng tulong para siya ay makaangat muli sa kanyang buhay. Ngunit, nang makita ni Luisa si Michelle, agad siyang nagulat at sinabi ni Michelle kung maaari ba daw siyang humingi ng tulong kay Luisa. Ngunit naalala ni Luisa ang mga nakaraang pangyayari kung papaano siya maliitin ng kanyang kapatid at hindi tulungan. At napag-isipan ni Luisa na dapat maranasan din ng kanyang kapatid ang ginawa nito sa kanya.
kung papaano niya ito pabayaan habang ito ay nagdudusa sa kanyang sakit. Makikita natin na ang kasabihan ni Confucius na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo ay may pagkakatulad sa ikalawang pagtataya ng unang balangkas ng kautosang walang pasubali ni Kant, ang reversibility. Ayon sa kanya, mahalagang isaalang-alang ang mabuting pakikisama at kapakanan ng kapwa sa bawat kilos ng tao. Ang ibig sabihin nito ay dapat mas unahin natin na isipin ang magiging epekto ng kilos natin sa ating kapwa. At dapat sa bawat kilos na ating gagawin ay mas uunahin natin ang kapakanan ng ating kapwa. Halimbawa na lamang nito ay si James. Siya ay nagagalit sa kanyang matalik na kaibigan dahil kalaro nito ang kanyang crush. Subalit, imbis na pairali ng kanyang galit, alam niya na makakagawa ng masama ang kanyang galit. Kaya para sa kapakanan ng kanyang kaibigan, mas pinili niya na lamang na makislaro na lang sa kanila at makisama. Hindi niya na pinairal ang kanyang kainisan sa kanyang kaibigan at mas inisip ang makakabuti para sa kanya at para sa kanyang kaibigan. Itinuturing ni Confucius na matibay na batayan ng moral na kilos ang reciprocity o reversibility. Ibig sabihin nito na matibay na batayan ng mabuting kilos ni Confucius ang reversibility. Ano nga ba ang reversibility? Ito ay isang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa at ang kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa ay kanya ring ibinalik sa iyo. Isang halimbawa nito ay ang nangyayari sa pagitan ng magkakapitbahay. Kung may okasyon ng inyong kapitbahay, ang handa nito ay kanyang ibinabahagi sa kanyang mga kapitbahay. At kung ang kapitbahay niya naman ay may okasyon, syempre, babalik din sa kanya kung ano ang tulong na ginawa niya. Bibigyan din siya nito ng mga pagkain o mga handa sa kanilang selebrasyon. Kinakailangang pag-isipan ng malalim ang bawat kilos bago isagawa at ang magiging epekto nito sa iba. Ibig sabihin nito na sa bawat kilos na ating gagawin ay marapat na mas isipin natin kung ano ang magiging epekto nito sa iba at kung ano ang mangyayari kung gagawin natin ang kilos na ito. Makakabuti ba ito o makakasama? Halimbawa nito ay nagagalit na ako sa aking kaibigan dahil may sinasabi ako sa kanya ngunit hindi niya ito pa rin naiintindihan. Kahit anong paliwanag, hindi niya pa rin ito nagigets. Mas inisip ko pa rin ang magiging kakalabasan kung magagalit ako sa kanya o gagawa na lamang ako ng mas mabuting paraan. Mas inisip ko kung magagalit ako sa kanya ay maaaring magdulot ito ng pag-aalitan sa aming samahan. Kaya't mas pinili ko na lamang na kausapin siya ng mahinahon at mas lalong paunawain sa kanya ang aking sinasabi. Ito, higit na mapapatunayan kung mabuti o masama ang isang partikular na kilos. Ibig sabihin nito, sa paggawa natin ng mga kilos, dito natin malalaman kung mabuti ba o masama ang kilos na ginawa natin sa ating kapwa. Tandaan na sa bawat kilos na ating isasagawa ay may malaking epekto ito sa ating kapwa. Kung kaya't mas palagi nating isipin at unahin ang kapakanan ng ating kapwa. Isipin natin na dapat mas lalo nating pagnilayin ang ating kilos na gagawin. Kaya't gumawa ng mabuti at iwasan ng masama upang hindi bumalik ang mga kasamaan na iyong ginawa sa iyong kapwa. Salamat!